Kayumanggi, maputi singkit, kulot, matangos ang ilong. Iba-iba ang itsura ng mga Pilipino. Pero isa ang tanong, saan nga ba talaga nagmula ang lahing Pilipino? Ang kasaysayan ng ating lahi ay parang isang napakalaking puzzle na may libu-libong piraso. Sa video na to, babalikan natin ang libu-libong taong kasaysayan mula sa pinakaunang tao na tumapak sa ating lupain hanggang sa mga impluwensyang humulma sa modernong Pilipino. Tara na at tuklasin natin ang tunay na ugat ng ating lahi. Bago pa ang kwento ng Malay o Negrito, may naunang nanirahan sa ating kapuluan. Akala natin, Tabon man na ang pinakamatanda, pero natuklasan ang Calao man sa Cagayan na mas matanda pa, 67,000 years old. Ang Homo luzonensis ay may kakaibang katangian, hindi lang basta sinaunang tao, kundi may sariling evolutionary path dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, mas matagal at mas komplikado ang kasaysayan ng tao sa Pilipinas kaysa sa akala natin. Hindi lang isang grupo ang pinagmulan natin. Ang Calao man ang unang kabanata ng ating kwento at patuloy pa ring hinahanap ng mga arkeologo ang mga sagot. Ang kasaysayan natin ay overlapping stories ng iba't ibang tao at panahon. Ang mga Negrito ay taag-tate, ang mga unang modernong tao na permanenteng nanirahan sa Pilipinas. Sila ay bahagi ng unang migrasyon palabas ng Africa, dumaan sa land bridges at nakarating dito 50,000 years ago. Hunter-gatherer sila, eksperto sa kalikasan at palipat-lipat depende sa pagkain. Kumalat sila sa buong kapuluan, bawat grupo may sariling wika at kultura. Sila ang orihinal na nanirahan dito bago dumating ang mga Austronesian. Hanggang ngayon, buhay pa rin ang kanilang kultura at kaalaman kahit nahaharap sa hamon. Ang kanilang presensya ay pundasyon ng lahing Pilipino. Sumunod na dumating ang mga Austronesian o Malay, mga master seafarers mula Taiwan 4,000 years ago. Sila ang nagdala ng agrikultura, pagtatayo ng barangay, at mga wika natin ngayon. Ang mga Austronesian languages ay konektado sa Malaysia, Indonesia, at maging Madagascar. Nagkaroon ng interaksyon at paghahalo ng lahi at kultura sa pagitan ng Austronesian at Negrito. Ang mga Austronesian ay nanirahan sa tabing dagat at kapatagan. Ang mga Negrito sa kabundukan. Sa paglipas ng panahon, naging mestizo blend ang lahing Pilipino. Ito ang pundasyon ng pre-colonial Filipino society. Dito nagsimula ang ating pagkakakilanlan bilang isang bayan. Dahil sa lokasyon ng Pilipinas, naging sentro tayo ng kalakalan at impluwensya ng iba't ibang dayuhan. Bago pa ang Espanyol, may ugnayan na tayo sa mga Chino, dala nila ang seda, porselana, at mga salita tulad ng siopao at pansit. Dumating din ang mga Arabo at Persian, nagpakilalang Islam at nagtatag ng mga sultanato sa Mindanao. Ang mga Espanyol naman, sa mahigit 300 taon, nagdala ng Kristyanismo, apelyido at fiesta culture. Sinundan ng mga Amerikano, public education, demokrasya at pop culture. Maging ang mga Hapon ay nag-iwan ng marka noong World War II. Lahat ng ito ay naging bahagi ng ating pagkatao. Hindi nila binura ang ating lahi. Bagkus, naging bahagi sila ng mosaic ng modernong Pilipino. Ang bawat dayuhan ay nagdagdag ng kulay sa ating kwento. Mula Calao man, Negrito, Austronesian hanggang Chino, Arabo, Espanyol, Amerikano, ang resulta ay ikaw, ako, tayong lahat. Hindi tayo purong lahi at yan ang ating lakas. Ayon sa genetic studies, Austronesian ang pangunahing component, pero may Negrito, East Asian, European at Middle Eastern din. Ang ating kultura ay halo-halo kanin at kutsara tinidor, Taglish, Pasko at Chinese New Year. Ang pagka-Pilipino ay adaptive at ever-evolving. Hindi ka lang Malay o Kayumanggi, ikaw ay produkto ng napakahabang paglalakbay. Ang ating lakas ay nagmumula sa ating kakayahang yakapin ang lahat ng naging bahagi ng ating kwento. We are one nation, forged from many. At dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Mula Calao man hanggang modernong Pinoy, nakita natin ang yaman ng ating pinag-ugatan. Tayo ay lahing hinubog ng panahon, pinatak ng pagsubok at pinayaman ng pagkakaiba-iba. Ang ating dugo ay kwento ng mundo, pero ang ating puso ay 100% Pilipino. Ipagmalaki natin ang ating lahi. Ito ang ating yaman at ating lakas.